So, good day everyone. So, we're going to explain reverse pyramid. So, dito, first is consult the right line or command from the user. Enter the number of rows. Then, accept int rows equals to int dot parse. Consult the thread line or you can use convert to int 32. Which is same lang naman siya ng hino-hold or na nire-read. Same lang sila ng value. So, makikita dito, sa taas ng outer, merong int rows is equals to 5. So, ito yung in-assume na natin na i-enter ng user. So, punta tayo sa outer loop. So, initialize I is equals to rows. Condition I is greater than 1, then iteration. So, yung iteration natin is I minus minus. So, ibig sabihin, yung 5 ay equal na agad siya sa 4. Automatic 4 na siya. So, initialize the truth value or the value of outer loop. So, pag nag-true yung outer loop, pasok tayo sa inner loop. Then, initialize the condition if it is true or false. Then, ang ibig dito naman, meron siyang J++. So, ibig sabihin, increment. Automatic, kunyari, meron kang, so, gamitin natin yung 5. So, automatic may +1 na agad siya. So, pag ginamit mo siya, magiging 6 agad na yon. 6 na siya. Hindi pwedeng 5. So, 6 agad yon. Kasi, ini-increment mo na agad siya, +1 na agad yon. So, kapag nag-true tayo dito sa inner loop, so, pasok tayo dito sa print stars. So, initialize ulit. Pag nag-true, then print or output star. So, dito sa baba, meron na tayong actual presentation ng pyramid. So, kung true nga siya, so maglalagay lang tayo ng star. Then, yung cursor niya is katabi lang ng output since gumamit tayo ng right. So, pag true, balik tayo sa inner, then increment, balik tayo sa inner, modify, then increment, tapos identify the condition if it is true or false. Then, pag nag-true, punta ulit tayo sa print star. So, initialize ulit the condition if it is true or false. Then, pag nag-true siya, output ka ulit, and then katabi lang din ng output. So, ganun yung magiging cycle niya. Paulit-ulit lang siya. If, hanggat hindi na satisfied yung condition dito sa inner, so, tuloy-tuloy pa rin yung ating condition. So, pero, if naman natapos na or na-satisfied na natin yung condition sa inner, so, babalik tayo or mag-modify ulit tayo sa outer. So, balik tayo sa outer and then, magbabawas na tayo. So, increment ay decrement. So, kung kanina ay 4, so 3 na siya. 3 na siya sa sunod. So, parang ganun na yung magiging then cycle na cycle. Kapag ka naman false yung lumabas dito sa outer, papasok siya dito sa console.write which is space yung ina-output niya. Then, punta tayo dito sa command, sa console.write line. So, ito yung magiging reason kung bakit bababa yung cursor para mag-modify tayo dun sa outer. So, ulit-ulit yung process. Identify the outer if it is true or false, then pasok sa inner. Identify ulit yung condition if it is true or false. Kung true, then pasok sa print star. So, ganun lang din siya, paikot-ikot. And then, kung magiging false naman, so space lang ng space. And then, kapag na-satisfied na yung buong condition or yung lahat ng condition na hinihingi, so, pagtapos na yung niya, kunyari hanggang 5 lang. So, nakaabot na siya sa 5. So, tapos na. Pag nag-modify tayo sa outer, so, pag nag-increment tayo doon or nag-increment, so, automatic, end na siya ng program. Dahil, wala na siyang
i-initialize or sa condition. Kasi ang hinihingi lang ay 5, so hindi na pwede yung 6. So, means end na yung ating program. So, let's try na i-output. So, tanggalin lang natin itong nilagay natin kanina. If tama yung ating code. So, let's try to run. So, 5 yung inassume natin kanina. So, yun yung ilalagay natin dyan para ma-output. So, ayun. So, dapat dito. So, tama naman siya. So, dapat tama yung actual mo and then yung magiging output mo kasi mali. So, it means, kapag ka nagkamali or hindi sila the same, so may mali ka sa ginawa mo sa process or sa pag-i-initialize ng mga condition dito sa program. So, dapat aware din tayo sa ating mga gagamitin na operator and iteration para hindi magkamali or hindi mag-error dito sa ating output. So, laging titingnan kung if true or false or kung greater ba siya or less than para maging maayos yung process or ng ating program. Hindi siya mag-error dun sa actual and then dun sa output. So, I hope may natutunan kayo. So, yun lang. Thank you for watching.